Inalmahan ng ilang grupo ang isang panukalang nag-uutos ng pagkakaroon ng sex education sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isang panukalang batas sa Senado ang sinusulong ngayon upang maiwasan ang adolescent pregnancy. Layo nito na maiwas sa mga kabataan na nabubuntis ng maaga. Taong 2019, tinukoy raw ng NEDA na isang national at social emergency. Ang ilang grupo dahil sa ilang probisyon ng panukalang batas, katulad na lang sa Section 6. Ginagawa niyang mandatory, standardized, ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education according to international standards. These are the two documents that I am referring to. Both yung WHO, categorically 0 to 4 years old, early childhood is there. Ito yung sa UNESCO International Guidance, yung pleasuring ng body. Pero may mga paglilinaw si Senator Risa Hontiveros sa bill at pinuna ang mga anyay fake news sa panukalang batas. Bilang may akda ng bill, nakakagulat at nakakagalit ang mga kasinungalingan na kumalat sa social media laban sa panukalang batas na ito. Una, walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure. Isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang. Kung saan nila nahugot yan, hindi ko alam. Base sa Section 6 ng panukala, ang DepEd sa tulong ng Council at sa pakikipagtulungan sa ilang ahensya ay kailangan mag-develop at mag-promote ng educational standards, modules at material para ma-promote ang comprehensive sexuality education sa mga eskwelahan, komunidad at youth institutions. Ang CSE raw ay dapat maging compulsory na maging parte ng edukasyon at ang end goal, i-normalize ang diskusyon tungkol sa adolescent sexuality at reproductive health at maalis ang stigma sa lahat ng level. May nakapaloob din sa panukala na ang CSE ay kailangang standardized at maimplementa sa lahat ng pampubliko at pribadong basic education institutions at guided daw ng DepEd at international standards. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, sinisiguro ng kagawaran na ang kanilang hakbang ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Naiintindihan daw nila ang mga pangamba sa CSE at sa ilang probisyon ng panukalang batas. Bukas din daw ang DepEd para makinig sa mga mungkahi at pahayag. Pananaw naman ng ilang senador. Meron ring nakasulat doon na meron ring international standards. So ang interpretation doon, nakaangkla rin to sa UNESCO, sa World Health Organization at sa Western concepts. So yun ang concern rin nila, na yung Western concept na malayong-malayo, very liberal, pupunta dito sa atin. Yun ang isa sa mga concerns nila doon sa batas. Pero ang concern ko naman, doon sa pinapatupad ngayong DO31. Dapat siguro pag-usapan, we have to discuss and arrive at tingnan natin ano yung best solution for. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.